Minimum wage ka lang, tapos may nagsabi sa'yo, for sure, hindi ka yayaman. Di wow, kapatid, kung nakaka-relate ka, stay tuned. Dahil sa video na to, pag-uusapan natin kung paano ka pwedeng yumaman kahit minimum wage lang ang kita mo. Oo, posible. Hindi madali, pero posible. At sa dulo ng video, baka mapaisip ka, hala, pwede pala ako yumaman kahit maliit lang ang sweldo ko. Tip number 1, gumamit ng 50-30-20 budget rule. Kaibigan, kahit minimum wage lang kita mo, pwede kang mag-budget. Huwag mong iisipin na saan na lang ako mag-budget kapag lumaki-laki na ang pera ko. Sakto lang kasi ang kita ko para sa mga bayarin. Gamitin ang 50-30-20 rule. 50% ang itabi mo para sa iyong needs tulad ng renta, pagkain, kuryente. 30% naman sa savings o investment. 20% sa wants o konting reward. Ito yung budget mo para sa pang milk tea or pang shopping. Kung ang sahod mo ay 15,000 pesos, hatiin mo ng maayos. 7,500 sa needs, 4,500 sa savings, 3,000 pesos sa wants. Kung hindi pa kayang 30% savings, start with 5%. Ang mahalaga, may sinisimulan kang ipunin. Kahit ang mga mayayaman, nagsimula ang mga yan sa paunti-unting tinatabing pera. Matinding disiplina lang talaga ang kailangan. Kung ngayon pa lang ay sanay ka na i-manage ang maliit na halaga ng pera, mas madali na kapag lumaki na ang income mo. Kaibigan, ang pagbabudget ay hindi lang pang mayaman, pang madali ng Pinoy yan. Tip number 2, maghanap ng side hustle kahit part-time lang. Kung bitin ang sahod mo sa gastos, huwag ka nang mahiya, maghanap ka na ng dagdag kita. Alamin mo kung anong skill or hobby mo na pwedeng maging source ng additional income. Maraming pwedeng pagkakitaan ngayon tulad ng ESL tutoring online, magbenta ng pagkain o ukay-ukay, freelance sa Canva, writing or virtual assistant gigs, maging GCash or loading agent. Si Ate Marie, call center agent sa gabi, nagbebenta ng lumpia sa umaga at dahil sa kanyang pagpupursige, ngayon may food cart na siya sa palengke. Hindi mo kailangan maging sobrang galing. Kailangan mo lang ng diskarte at sipag. I-convert mo ang free time mo sa income opportunity. Kaysa nakascroll ka lang ng 2 hours sa TikTok, why not earn 500 pesos on the side? Kaibigan, ng second income ang pwedeng maging ticket mo sa pagyaman. Minimum wage sa umaga, entrepreneur sa gabi. Game na yan. Tip number 3, iwasan ang lifestyle inflation. Napansin mo ba to? Tuwing may salary increase ka, parang lumalaki din ang gastos mo. That's called lifestyle inflation, and it's a silent ipon killer. Dati, 3-in-1 lang kape mo, okay na. Ngayon, Starbucks na every morning kasi you tell to yourself that, I deserve this. I work hard every day. Ang problema, kahit tumataas ang sahod, wala ka pa ring ipon. Ang sekreto ng yumayaman, kapag tumaas ang kita nila, hindi lumalaki ang gastos. Lumalaki ang savings. Maintain a simple lifestyle. Stick to what you need. Okay lang mag-reward paminsan-minsan, pero huwag palaging treat yourself kung wala ka pang secure yourself. Kaibigan, huwag sabayan ang galawan ng ibang tao. Hindi mo alam, baka utang din ang panggala nila. Ang tunay na mayaman, tahimik lang, pero matatag ang finances. Tip number 4, mag-invest kahit 500 pesos lang monthly. Huwag mong isipin na para sa mayayaman lang ang investing. Kahit minimum wage ang kita mo, pwede ka na magsimula. Marami ng options ngayon, tulad ng Pag-ibig MP2, safe investment, tax-free and government-backed. Mutual funds for long-term growth. Digital banks, higher interest than traditional banks. Kung kaya mo mag-load ng 100 pesos every week, kaya mo rin mag-invest ng 500 pesos per month. It's not about the amount, it's about the habit. Sabi nga sa Bible, invest in 7 ventures, for you do not know what disaster may come. Ibig sabihin, huwag mo ilagay lahat sa isang basket. Kahit konti lang, basta consistent. Kaibigan, huwag mo na hintayin ang perfect time. Ang tamang oras magsimula ay ngayon. Tip number 5, magtabi para sa emergency fund. Paulit-ulit kong sinasabi to, pero ito yung parating hindi ginagawa ng mga Pinoy. They never prepare for emergency. Ang magkaroon ng emergency fund ay hindi optional, kundi necessity. Hindi mo alam kung kailan ka mawawalan ng trabaho, magkasakit o may biglang gastusin. Kaya habang may sahod ka pa, magtabi ka na.
Ang goal ay magkaroon ka ng savings na magko-cover ng 3 to 6 months ng iyong monthly expenses. Kung 15,000 per month ang gastos mo, target mo dapat 45,000 to 90,000 ang laman ng emergency funds mo. Magsimula ka kahit maliit lang, mapa 1,000 pesos kada buwan, okay lang yan. The key is consistency. At huwag ilagay sa GCash baka maubos mo lang ng bigla. Separate account, and I would recommend sa digital bank na may interest. Kaibigan, ang emergency fund ang difference ng ready ako versus pautang naman bes. Huwag hayaang isang problema lang ang dahilan para bumaksak ka. Kaya habang tahimik ang buhay mo ngayon, mag-ipon ka pang protection mo sa future. Tip number 6, iwasan ang utang para lang sa luho. Kung uutang ka para sa negosyo o emergency, understandable. Pero kung uutang ka lang para sa bagong phone, bagong sapatos o beach trip, hinto muna. Ang utang, kung hindi mo kayang bayaran agad, lalaki yan na parang snowball. Sa una maliit pero pag binabayan, lalaki ng lalaki hanggang hindi mo na kayang bayaran. At minsan, interest pa lang, ubos na sweldo mo. May nagsabi sa akin dati, ginamit ko credit card ko kasi may sale. Ang ending, naka-sale nga yung item pero nakautang ka ng interest. Eh di wala ring saysay yung discount na sinasabi mo. Huwag maging alipin ng buy now, pay later. Masarap sa simula pero nakaka-stress sa huli. Kaibigan, mas okay ang hindi branded or hindi updated pero bayad in full kaysa maganda nga pero wala namang laman ang wallet mo. Paalala, disiplina ngayon, ginhawa bukas. Tip number 7, i-track mo ang gastos mo araw-araw. Kung hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo sa araw-araw, paano mo siya i-manage? Maraming Pilipino ang sinasabi, wala na akong pera pero hindi ko alam kung saan napunta. Yun ang problema. Just imagine na maliit na nga ang kita mo, hindi mo pa alam kung saan napunta. I-track mo ang gastos mo araw-araw. Gamitin mo ang mga ito to keep track of your daily expenses. Notebook at ballpen. Sulat mo ang mga expenses mo. Excel sheet. Budgeting apps like Money Lover or Spendy. Dito mo makikita kung saan ka laging sumusobra sa paggastos. Baka 2,000 per month ang napupunta sa milk tea at delivery fees, hindi mo lang napapansin. Knowledge is power. Kapag alam mo ang spending habits mo, mas madali ka makaka-adjust. Kahit minimum wage ka lang, basta clear ang galaw ng pera mo, may pag-asa kang umasenso. Tip number 8, matutong maghintay o delayed gratification. Sa panahon ng add to cart culture, kaibigan, ang pinaka-powerful mong skill ay ang paghintay. Hindi lahat ng gusto mo ngayon, kailangan mong bilhin agad. Tanungin mo muna, kapag hindi ko ba ito binili ngayon, okay lang ba ako? Kung oo ang sagot mo, huwag mo munang bilhin. Ang pera na hindi mo ginastos ngayon, pwede mong ipunin, i-invest o ilaan sa mas mahalagang bagay. Example, gusto mong bumili ng bagong phone worth 25,000 pesos. Pero ang current phone mo naman ay gumagana pa. Bakit hindi mo muna itabi ang pera mo at maaaring pang-start ng small business o ilagay sa high-interest savings account? Hindi ka nawalan dahil naghintay ka. Nagkaroon ka ng peace of mind at chance na mas lumago pa ang pera mo. Tip number 9, mag-set ng specific financial goals. Gusto mo ba talagang yumaman? Dapat specific ang goal mo. Kung gaano karami ang gusto mong laman ng bank account mo, kailan mo dapat ito ma-achieve at ano ba ang dahilan kung bakit mo gusto yumaman? Hindi pwedeng gusto ko lang yumaman. Dapat malinaw. Gusto kong makaipon ng 100,000 sa loob ng isang taon para sa maliit na negosyo. Ang goals ay parang Google Maps. Kung wala kang destination, paikot-ikot ka lang. Kaya ilista mo ang financial goals mo tulad nito. Para sa aking short-term goal, makaipon ng emergency funds at mabayaran lahat ng utang. Sa aking mid-term goal, magkaroon ng business capital at travel funds. Para sa aking long-term goal, magkaroon ng retirement funds at magkaroon ng bahay. Kapag may goal ka, mas motivated ka mag-ipon. At kapag sinubukan kang tuksuhin ng sale, isipin mo, ito ba'y para sa goal ko o para sa instant saya lang? Ang taong may plano, may direksyon. At ang taong may direksyon, mas malapit sa tagumpay. Tip number 10, manalig at manalangin. Hindi lang pera at diskarte ang kailangan mo sa pagyaman. Kailangan mo rin ng pananampalataya. Lahat ng ginagawa mo, pagtitipid, paghahanap buhay, pag-iwas sa utang, pagpapalay ng Diyos yan kung ikaw ay tapat, matiyaga at may panalangin. Sabi sa Proverbs 16:3,
Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Ibig sabihin, kahit anong sipag mo, kung wala kang blessing niya, baka mabigo ka rin. Pero kung kasama mo siya, kahit magsimula ka sa maliit, may pag-asa kang yumaman. Pray before spending, pray before deciding. Pray kahit pagod ka na. Kasi ang sipag mo plus disiplina plus dasal is equal to panalo diskarte. Kaibigan, ang pagyaman ay hindi para sa iilan. Para yan sa mga marunong magdisiplina at magplano. Kaya simulan mo na ngayon dahil ang maliit na hakbang araw-araw pwedeng maging malaking tagumpay bukas.